Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Actually, hindi pa namin na check. Kung di ka ba naman isa't kalahating tanga, nakuha nyo ng mga dokumento, ayaw nyong i-check kasi wala naman talagang ganyang pangalan kasi peke, gawa-gawa lang ng mga aso ni Tambayang Mary Grace Piatos na yan. Ha? Ano to? Wow. But we're offering reward para at least kung sino. Tanga ka ba? Mag-o-offer ka ng reward, hindi nyo sigurado kung nag-i-exist ang Mary Grace Piatos? Kung hindi, anak ng toka, saan napunta yung mga utak nito mga congressman na to? Mag-o-offer kami ng reward. Pero yung PSA, yung sa PSA, pwede nilang i-check kung nag-i-exist itong tao na to. Pero hindi nila i-check kasi alam nila walang ganong klaseng tao. Katang isip nyo lang yan, Brad. Na makakapagbigay ng information dito. But more than that, no, actually, na-highlight lang yung pangalan niya, Mary Grace Piatos, because of the, sabi nga ni Congressman Acop, parang pagkain na pinagsama. But more than that, hindi lang po yan yung nakita namin na problema dito Marami po kami nakitang problema. Isa lamang yan sa mga nakita namin na problema. On top of that, meron pa yung 158 na acknowledgement receipt na nag-issue sila ng mga dates na wala naman pong confidential fund. So, meron po kami natuklasan doon. Like for example, yung November 2022, at that time, wala naman pong confidential fund pero may in-issue po silang acknowledgement receipt. Meron din pong December 2023. Ito ang problema dito sa mama na to, Brad, ikaw nanabakan na lang sa kakabila kay Bibi Sara. Ang gawin nyo, kasuhan nyo sa ombudsman. Ano pa bang hinihintay nyo? Di pa ba kompleto yung mga dokumento nyo para sampahan nyo ng, i-impeach nyo itong si Bibi Sara? Wala pa bang sustansya? Wala pa bang anong tawag dito? Yung mga ebidensya na talagang matatanggal na yung si Bibi Sara at di na makatakbo ng pagka-presidente sa 2028? Anak na to, sampahan nyo na. So, ang sabi po nila na ito daw ay clerical error lang, typo error. Pero how do you explain 158 acknowledgement receipt na wala po sa mga buwan na yun? So, ang theory po namin, parang lumabas po yung itong mga acknowledgement receipt nung nilabasan po sila ng AOM o yung Audit Observation Memo ng COA. So because of that, nataranta po sila to justify yung liquidation nila. Nag-produce sila ng maraming acknowledgement receipt, but because of the volume, they have to justify 125 million. May 60,000, may 40,000, may 400,000, iba-ibang amount. So iba-ibang date ang involved. Kaya siguro na-overlook na nila, kaya ganito po ang nangyari. At hindi lang po yung 125 because this involves 612.5 million total. 500 million sa Office of the Vice President and more than 100 million sa DepEd. Sir, if you can confirm lang din po kasi merong mga lumalabas online na meron din daw pong mga nakapirma supposedly dun sa ARs na ang mga pangalan daw po
mga Fernando Tempura, Raymunda Jane Nova, Carlos Miguel Owishi, and then Mary Grace Piatos. Pati itong si Owen, natawa siya eh. Merong Nova, merong Uy. Wala na. Ay, alam nyo yung mga acknowledgement receipt na yan. Ang sinasabi ni VP Sara, peke yung acknowledgement receipt na ipresenta dyan sa good government, dyan sa committee nitong si Joel Chihuahua. Ngayon, pinipilit ho nila na totoo yan galing TOA. Alangan naman sabihin ng ko, hindi totoo yan. Peke yung mga yan. Takot na lang nila sa inyo, di ba? Talagang mga tao na to. Nga po. Baka lang po, you could confirm po, if may mga nakita po kayo ng mga ganung pangalan. Well, during the committee hearing, wala naman pong, iyan lang po yung Usapang pagkain talaga. Itong si Pami Zamora, mabilis eh. Kesyo Joel Doritos doon ako ng toko. Oo. Sa bagay, di naman nagmamanifest sa katawan mo yung katakawan mo, ma'am. Mary Grace Piatos po yung nailabas. But anyway, tomorrow, meron naman po tayong committee hearing. Tingnan po natin. Ang mga na-highlight po kasi doon, on top doon sa sinabi ko pa, yung mga stroke po, parang bagamat iba-iba yung pangalan, pero yung stroke kung paano pinirmahan ito, isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, iisang tinta. So kaya Ano kayo, mga forensic na kayo, ganon? Mga forensic na kayo, pati tinta, pati... magkakamukha yung tinta eh. Magkakamukha yung mga ballpen eh. Yung stroke gawa-gawa nga yan. Ang hirap, no? Ang hirap kahit anong yung sinusubukan nyo na ng napakahirap na siraan itong si Vicky Sara. Wala pa rin naniniwala sa inyo kasi mga wala kayong kredibilidad. Tagi-ilang boto ba nakuha nyo nung tumakbo kayo dyan sa pagka-congressman nyo? Ang sinisiraan nyo, 32 million na Pilipino ang binigay nila ang mandato dito sa ali na to. Pero anong ginagawa nyo? Sinisiraan nyo siya. Para saan? Para maipwesto yung inyong amo sa 2028 presidential election. Hindi nga pala nanalo ng senador, no? kaya medyo highly suspicious po yung mga acknowledgement receipt na sinumite. Ay! Huli na lang from my part, sir. May plan po ba ang komite na makipag-coordinate sa Philippine Statistics Authority, for instance, to check kung meron po talagang Mary Grace Piatos? Definitely. Bukas po, lahat po yan na malalaman po natin sa committee hearing. Kasi on top of that, kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert witness. Ano po? Hindi pa namin na-invite pero Anak ng toko, ganyan kayo kaanga. No, ilalatag nyo yung mga acknowledgement receipt na pinaghihinalaan nyo na mga dinoktor o kung ano pa man ang nasa utak nitong mga aso ni Tamba na to. Bago ho nila ilatag, dapat pinaforensik nyo muna. Pina-check nyo muna sa mga eksperto. Kayo, nag-aastas ng eksperto kayo, guys. Kita nyo naman, magkamukha yung penmanship, yung stroke ng pirma, isa. Yung ballpen, no, umasta kayong mga eksperto, ibibigay nyo rin pala sa mga eksperto, anak na tropa, oo. So, tinitingnan pa namin yung ibang mga pangalan. Baka mamaya meron pang mga binabanggit ninyo. So, at least isang pasadahan na lang. Yes, definitely we will coordinate. Thank you. Gab Lalo from Inquiry Online. I'll recognize you later, Rosalie. Thank you. Gab? Sir, ma'am, tomorrow, yun nga, may Blue Ribbon hearing. Do we expect VP Duterte's attendance? And tingin nyo attend siya, or what would happen if she would not attend? Well, sabi niya, magsasubmit na lang daw po siya ng sworn affidavit. But kami po, siyempre, hopeful pa rin na makarating siya. Dahil Para mabira niyo siya ng personal at life, gano'n, di ba? tingin namin, yung sworn affidavit is not enough. So, paano po namin maitatanong sa kanya yung mga... Marami po kasi mga katanungan ng mga kasama po natin sa committee na gusto rin po naming malinawan. Okay. And
Sa totoo, tinatanggap talaga ng committee Kong Joel yung sworn affidavit. Yan, si Joel Doritos. Hoy, madam hindi naman kita binabody shame o kung ano pa man, fat shame, but hindi kita pinapahiya, pero madam, huwag mong idaan sa makeup. Magpapayat ho kayo, anak ng toka. Kapag hahalata ko kayo na ang sisiba nyo, okay lang masiba sa pagkain eh. Pero baka hindi lang ho yun yung kasibaan nyo, kaya napakabibi nyo sa mga komite na yan. Ay, In fact, maganda yon. However, you know, if she was able to come here last week, she Oh. should be able to go here tomorrow. ganyan kakakapal ang mukha nyo. Kaya nyong ganyanin ang Vice President natin na nakakuha ng 32 million vote. Ganyan kakakapal ang mukha ng mga congressman na yan, mga kababayan. Matakin nyo, gaganyanin nyo yung 32 million. Ilang million? Madam, ilang million ba nakuha mong boto? Ilang daang libo ba nakuha mong boto? Ang kapal ng mukha mo, akala mo kung sino ka, Pami Zamora, ha? Tomorrow. In fact, nagpunta siya, nagulat ako nung dumating ang Vice President. Sabi ko, oh, I think she's in the wrong hearing. And then it turns out she was there para bantayan yung kanyang father kasi nga daw Ang baboy mo, madam, hindi lang sa katawan, pati sa bunganga mo. Bantayan, suportahan, tanga. hindi sumusunod sa mga kasama. And that was very kind of her. So, you know, if she was able to... Yung mga Zamora na yan, ha? Yung mga Zamora na yan, kung sino man ho ang nakakarinig ng ating mga video, kung sino man ang makalaban nila, sila ho ang iboto nyo. Anak ng toka, ang bababoy nito mga Zamora na to. arrived last week, we expect her to come tomorrow. Even though Asa she ka pa? said na hindi siya darating, we hope she'll arrive tomorrow. And so that she can answer the very pertinent questions. Kasi if she doesn't arrive, and then kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance na mas... Alam ko na, madam, alam ko na kung sino yung kajamin mo dyan sa pantry ng House of Representatives. Umamin ka, si Jude Asidre. Kayong dalawa nagpapatabisan kayo, paramihan kayo ng malalamon. Hindi, no joke ko. Kasi magkakatawan kayo nitong si magkahawig kayo magkabalangkas kayo nitong si Jude Asidre. Paramihan ko siguro kayo na makakain na lechon dyan pag may kainan. Anak ng tokwa, hindi lang ho kayo baboy sa katawan. Baboy pa ho kayo sa pag-uugalit. Bunganga, anak ng tokwa. Bigyan linaw yung mga issue na ito. Mahiya Kung naman meron ho kayo, naman siyang- kapal ng mukha nyo. Kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Sige nga. Sir, to Bahala follow ka up lang, doesn't it bewilder you na former President Duterte, Rodrigo Duterte, took an oath during the Quad Committee hearing, while si VP Sara, hindi naman siya nag-oath. I mean, Excited they're sumagot si different Pami individuals, Zamora. pero they're still father and daughter. Well, actually, sa kanya yun eh. Problema niya yun. Hindi naman natin problema yun. Dahil unang-una, alam po ninyo, Ganda ng Rolex nitong si hindi nakita, no? this Oh, committee yan yun hearing ako. is not only about us eh. Hindi tungkol sa amin, hindi rin tungkol sa kanya. Ang taong bayan ay nanonood po dito. At syempre, hindi mo rin maaalis na yung taong bayan ay magtataka. Bakit ayaw niya mag-take ng oath? Ano po ba yung kanyang tinatago? So kung sinasabi po nila na Laki talagang tanga nitong si Joel Chua. Wala ho siyang tinatago. Nasa rules ho ninyo. Palitan nyo kaya yung rules nyo para mag-oath siya. Base sa rules nyo, ang required lang mag-take ng oath yung mga witness. Yung mga resource person, hindi ho sila required mag-take ng oath. Bago mo kami paandaran sa mga kasinungalingan mo na yan, Joel Chua, ayusin nyo muna yung rules nyo. wala naman silang tinatago na lahat naman irregular yung kanilang ginawa. So anong dahilan para hindi siya pumunta, para hindi siya mag-take ng oath at para hindi niya sagutin Ang dahilan kasi mga coops kayo dyan. Brad, mga coops kayo. ng maayos yung mga katanungan? On another topic, sir. Kahapon kasi nagsabi yung DOJ na they will investigate former President Duterte for possible violation of international laws. What can you say about this po? Well, it's a welcome development para at least nakita naman natin no na
may mga nangyari at nung nakaraang hearing ng Quadcom ay may mga inamin yung dating Pangulo. So it is high time na ito'y maimbestigahan na at yung mga taong sangkot dito. Although hindi pa naman natin matukoy talaga yung exact criminal liability nila, meron dyan. Papanagutin pero hindi alam yung exact criminal liability. Ano ka, tanga? Paano mo papanagutin kung hindi mo alam yung exact criminal liability? Naririnig mo ba sinasabi mo, Brad? Sarap mong batukan. Sinasabi na may mga Ay, nako. yung Anong klaseng ano to? yung reward system, 'di ba? Kung saan nai-implicate yung pangalan ng dalawang senador, si Senator Bato at si Senator Bongo. So, I think it is high time na maimbestigahan to at siguro opportunity rin para sa mga naaakusahan na masagot ito. Masagot ito. Ma'am Pami? Tanong? Ma'am, kahapon kasi Yun sa sa DOJ. DOJ. Well, we welcome it. It's sarili naman nilang investigasyon ito. Ito, investigasyon naman ng Kamara. So, nakikita namin kasi dito sa aming Quadcom, nakikita naman namin, obviously, somebody is guilty. We can't say, yes, Hindi alam mo criminal liability pero guilty na kagad. Madam, hindi ka pa ata nag-almusal. Kain ho muna kayo. Kain ho muna kayo. Hindi na dadaan sa pa-English-English ang sintido ko mo na. Hindi na dadaan sa ganyan-ganyan yan. Ayusin nyo yung mga lumalabas sa bunganga nyo. up to kung hanggang saan sa chain of command, kung sino ba talaga sa kanila. But somebody has to answer, somebody has to pay the price. Libo-libong tao ang namatay. And so we absolutely welcome this. We can't wait for anong madiscover nila. Wow. Follow up lang regarding po dun sa sir sa reward system. Hindi kaya mahihirapan yung mga government agencies and even yung Quadcom. Kasi parang papalit-palit yung mga statement ni former President Duterte. At one point sinabi niya na meron. Tapos sasabihin niya later on hindi totoo yung sinasabi ni Colonel Garma. Then sasabihin niya eventually yung campaign funds niya raw ginamit niya as reward. Paano po kaya yun, sir? Alam mo, hindi lang naman magre-rely sa statement ng isang tao. Pag ikaw ay nagkakaroon ng preliminary investigation, hindi ka lang naman magre-rely dun sa statement ng isang tao. Marino. Lahat yan babalansin, lahat yan titignan. Hindi naman lahat yung babalansin. Ito, abogado to, hindi tayo nagkakamali. Siya ho yung abogado na guilty pero hindi alam ang criminal liability. At kung may mga iba pa na gustong magbigay Sabi ng mo na kanilang mga salaysay, welcome. Lalong-lalo na yung mga, I suppose, mga nagigilty ng mga nag-participate nung nakaraang administrasyon. Alam po ninyo, hindi naman din justified na sinasabi nila ay dahil ikaw ay, marami kasi sa mga naging biktima nung nakaraan, puro mga alam naman natin, mga less fortunate na mga kababayan natin. Hindi naman porke mali yung ginawa nila, justified na mali rin yung gagawin natin. Hindi porket mali yung ginawa nila at inabutan sila ng gobyerno, sisisihin natin ang gobyerno, huwag kang tanga. Hindi porket mahirap sila, pumasok sila sa illegal na droga at inabutan sila ng pamahalaan, mali na kagad ang pamahalaan. Mali ho yan. Yang mga ganyang klaseng mentalidad, dadami ho mga bangag pagka ganyan mag-isip mga leader natin. Real talk, real talk. Meron tayong batas na sinusunod. Otherwise, kung... Bumubunot, sabi mo, may batas kaming sinusunod, i-due process kita. Bang, wala, tumba yung pulis natin, kagaya nung dalawang kahapon, di ba? Tumba ho yung dalawang pulis natin kahapon kasi doon sa baka sabi yung dalawang pulis natin, due process tayo Ayun. Ganun ang sasapitin ng mga pulis natin na makikinig sa mga katangahan nyo. Kung natin susundin ang batas at i-justify na lang natin, papatayin natin tao dahil gumawa siya ng mali, di pati tayo gumagawa rin tayo ng mali. Mali.
yung taong gumagawa ng mali, willing at talagang gustong manakit niyan dahil alam niya mali siya. Yun. May dalang mga armas. Ngayon, pagka kukumprontahin ng mga otoridad natin, maglalaban, bubunot, ayun, paplakda sa daan. Walang kasalanan ng ating mga otoridad pagka ganun. Iba kasi sir, pagkakargado yung mga statement, di kagaya sa atin, di kargado. Di tayo bayad, di ka nga. Kayo dyan, tanong ko lang, bayad ba ho ba kayo o hindi kayo bayad? Sa mga statement nyo na yan. In fact, isa yan sa Tatanong, mga Ten Commandments na pinagbabawal, thou shall not kill. Yun eh. Na doktrinahan ka ba nitong si Abante? Nakatawa. Huwag mo kaming kino-quote na ganyan, baka magpatungan ka namin din. Hindi na ba't bato ka? Baka ma-make-upan ka na lang. May make-upan ka na lang namin, Joel Chihuahua. Thank you, Gab. Billy Vegas from Abante Politico. Naku, Abante politiko to. Habol Ano ko lang niya kay po Abante? kung si VP Sara nagsabi na hindi pupunta. O yan, kung ano mangyayari bukas. Depende po sa kanyang attendance. At i-discuss din po namin kung, siyempre, unang-una, yung pagpapareceive niya ng sabpina. Thank you. Next question from Rosalie Cas of UNTV. Regarding po sa mga invited guest po bukas, nabanggit nyo po na kasi nung last hearing wala pong COA officials, wala rin pong DepEd officials, only OVP officials. Tomorrow po, sino po yung mga invited apart from OVP officials? Nagpa-invite din po tayo ng mga ilang mga resource persons na maka-attend po. Nung nakaraan po kasi, talagang inukol namin po yun talaga sa kanila para at least, kasi lagi nilang kino-question yung rule namin eh. So, inukol po namin. So, hopefully, tomorrow, gusto ko rin malaman kung na-serve na. Dahil contempt na po yung in-issue natin nung nakaraan eh. So, hopefully, by tomorrow, malaman po natin kung ano na yung mga nangyari. So, hindi ulit natin in-expect na may mga COA officials po? Well, ina-expect ko. Merong mga COA officials din. Okay, so invited po Invited sila. din po sila. Regarding po dun sa Mary Grace Piatos, kasi dun po sa November 5 hearing po ng Good Government and Public Accountability, during the interpellation po of Congressman Acop at ng COA official, pinagtalunan yung Piati and Piatos. So, paano Tama. Sabi ng COA official, Piati yan. Hindi Piatos, Piati. resolve yung dispute doon? Kasi Piatos ang basa po ni Congressman Acop and the rest of the lawmakers, pero yung basa nga po ng COA is Piati. Piatos talaga eh. Piati. Piatos talaga. Maski ako tingin ko Piatos. Have you din eh. guys seen it? Naku, There is an mapapagalitan ka dyan S. dun sa nagtanong. Gumanon yung S, may O. Siyempre, nung pinabasa sa kanila, bilang sila naman ang Basta pagkain, talaga mabilis to. Chichirya, pagkain, yan si madam mabilis ho talaga yan. The best yan, the best. pinayagan nila yun eh. Siyempre, damay sila. Kailangan sabihin Piati. Pero ito, nandito, tinitingnan ko ngayon, Piatos talaga eh. I guess, wala na silang Damay maisip daw na kayo pangalan. dyan sa COA, damay daw kayo, sabi ni Tabachingching. So, Nananakot na Mary itong si Grace Tabachingching, Piatos na lang. Baka kumakain siya ng Piatos nung panahon na yon, nung ginawa niya. Basta Sa pagkain Mary talaga. Grace. Or kumakain siyang Mary Grace at kumakain ng Piatos. Hindi Alam po bagay. ninyo, Pagkain. Alam po ninyo Kasi Pami, ganun mabilis siya kahalaga pagka yung chibugan. attendance ng mga resource person na iniimbitahan natin. Dahil tanging sila lamang ang makakasagot po niyan netong mga katanungan natin kung kanino nila in-issue itong acknowledgement receipt. Until now, lahat po tayo bulag sa identity ng mga taong to. So, kaya ganun kahalaga. Kaya ngayon, yung mga tanong po nila, bakit ganun kami kapursigido na imbitahan sila? Dahil sila nga lang po ang makakasagot nito. Regarding po dun sa reward money, may we know kung sino po nag-initiate na magbigay na ng reward money sa makapagtuturo kay Piatos? Actually, pag-usap-usapan yun ng mga miyembro dahil
Parang, alam mo, sa totoo lang, ang pakiramdam namin, medyo nababastos na rin yung committee namin. Wow! So, syempre, kami naman Yun ang bilang babastos. mga miyembro, isipin po ninyo, lahat ng alibay ginawa na rin po nila. Tomorrow will be the 6th hearing. Sa 6 na po niyan, hindi kami sinisipot kung ano-ano po yung mga dinadahilan. At nakikita po natin dito, itong mga hindi maipaliwanag, na tanging sila lamang ang makakapagpaliwanag. So parang para sa amin, etong ginagawa po nila sa Kamara, waste of people's money rin to. Wow! So sana Okay, naman Vivian Gulia. this time, makipag-cooperate na rin po sila. Kung totoo man yung sinasabi nila na wala silang kinalaman, ito na po yung pinaka-tamang lugar para maipaliwanag po nila lahat ito. Thank you, Rosalie. Next questions from Earl Tobias from IBC 13. Good morning po, Kong Joel. Kong, sigundahan ko lang po yung tanong ni Ate Vivian. When it comes to, sinasabi po natin na highly suspicious yung sa stroke nga ng ballpen, tapos yung sa date na parang advance pero wala namang confidential funds existing with that, ang tinutumbok po ba ng committee na ma-ferret out is kung hindi isahang upuan ginawa yung mga resibo na yun just to make up with yung natuklasan ng COA against the OBP, sir? Kasi ang suspecha po namin dito, naglabas sila ng acknowledgement receipt after ng AOM, Audit Observation Memo. At hinihingian sila ng mga evidence. So, dun po sila naglabas ng ano. Kaya po, tanging sila lamang po makakapagpaliwanag nito. So, kaya nga po sa amin naman, we are giving them all the opportunities na maipaliwanag ito. Na sa ganun, at least, malaman natin kung sino po talaga nagsasabi ng totoo. But as it looks like now, Kong, mukhang minadali nilang maglabas ng mga resibo to make up with kung ano yung na-notice ng COA sa kanila. Yun po yung lumalabas kasi sa mga Ano pong plano mo niyan, Joel Chua? Hindi mo pa ba isasampa yung impeachment? Hindi pa kayo, wala pa ba kayong pagagalawin para i-impeach itong si VP Sara? Ano yun na yan eh? Ano bang saan ba pasok yan? Graft and corruption, betrayal of public trust, ano ba? Isampan nyo na yan. pangalan na ginamit. Oh. Parang wala namang mga ganong tao. Tapos dun sa mga dates na nilabas nila yung acknowledgement receipt, ito yung mga dates na walang confidential fund, ang OVP at ang DepEd. At hindi lamang po isa, dalawa o tatlo. Marami pong mga acknowledgement receipt na labas sa mga buwan na walang confidential fund. And on top of that, may mga nakita rin po tayo na mga pangalan, iba-ibang pangalan, pero yung stroke kung paano po ito sinulat, parang pare-parehas. At pati po yung tinta ng ballpen na ginamit, parang pare-parehas. Thank you, Gablalo again. Sir, just to follow up. Do you mean to say yung mga acknowledgement receipts were fabricated only? Kasi di ba ang acknowledgement receipt, if I'm not mistaken, ginagawa yun after mo ma-release yung pondo at na-acknowledge nung tinanggap, di ba? So, do you mean to say pineke lahat yun, sir, yung 158? Well, kung hindi po nila masasagot ng maayos, ganun yung lumalabas. Kasi alam po ninyo, kung titignan ninyo yung acknowledgement receipt na binibigay po nila, pro forma, pare-parehas. Diba? And because of the volume, more than 600 million, so medyo talagang andami rin. Kaya nga, kung titignan mo, yung mga iisa-isahin mo, talagang ma-overlook mo kung hindi talaga totoo Kung wala naman talagang nakatanggap Ngayon, ang tanong namin dito, saan napunta yung pera? And you know, it's very simple yung requirements. It's just an acknowledgement receipt. It asks for a signature, nang hihingi ng signature, ng pangalan, ng petsa. Ang daming acknowledgement receipts doon na nakita namin, merong walang petsa, meron pirma lang, walang pangalan, meron pangalan, walang pirma.
meron mali ang petsa, hindi naayon dun sa kung kailan ni-release, kung kailan dinisburse. So, alam mo, napaka-simple lang sana nung requirements para